Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules sa February 12, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bibili lang ng pandesal siya eh. Papasok Uy, pumuntang katrabaho niya doon Likat sa bahay yung katrabaho niya. Na ganun po nangyari. Construction workers sa Antipolo. Nasagi ng sasakyan, nagulungan pa ng truck, patay. Nasa DOJ na ang bola ngayon. NBI, inirekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay VP Sara matapos ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Bise, hindi na raw nagulat. Dahil sa matinding pagulan at pagbaha, Puerto Princesa, Palawan, isinailalim na sa state of calamity. DJ at influencer na si Jelly Au, binugbog umano ng kanyang nobyong si Jam Ignacio. 2 araw bago ang Valentine's Day, ilang manliligaw, maaga nang namili ng bulaklak. At sa showbiz, tambalang Marvin at Jolina, balik pelikula na. XX Lovers, now showing. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Patay ang isang lalaking tatawid lang sana ng kalsada sa Antipolo City nang masagi ng isang SUV na naging dahilan naman para magulungan siya ng isang 16-wheeler truck. Sumuko naman na sa pulisya ang may-ari ng SUV at pinagharap sila ng pamilya ng biktima. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Imposible. Ang liwanag ng ilaw, sir. Kitang-kita naman sa CCTV. Imposible. Tinakbuhan niya pa. Galit na sumugod sa Antipolo City Component Police Station ang pamilya ng biktimang nasawi sa aksidente sa Antipolo nitong Martes ng madaling araw. Imposible. Hindi mo nakita ang liwanag ng ilaw niyo. Unang nasagi ng isang multipurpose vehicle o MPV ang biktimang si Renato Lauang, pero mas masaklap ang sumunod na pangyayari nang magulungan siya nang dumara ang 16-wheeler truck na kanyang ikinasawi. Dead on the spot siya, no? Sa bigat kasi nung truck at purely lahat ng gulong niya sa left side nakasagasa doon sa biktima natin. In shock pa rin ang pamilya ng biktima sa nangyaring trahedya. Tagal niya nakatayo sa alin. Tatawid siya. Bigla niyang sinalpok ng sasakyan niya. Imposible, hindi mo nakita yon. Ang liwanag ng ilaw niyo. Nabasag pa nga yung ano niyo. Lumubog na yung mata niya, basag na yung ulo niya, labas mga utang, naliligo sa sariling dugo. Voluntaryo namang sumuko ang driver ng Toyota Innova sa istasyon ng pulisya. Hindi siya nagbigay ng pahayag pero ang kanyang misis, nalulan din ng naturang MPV, ang nagpaliwanag sa insidente. Ikinalulungkot ko yung nangyari. Kiramay kami sa pamilya. Hindi namin kagustuhan ang naganap dahil hindi naman talaga namin nakita yon. Dahil una nga, paparating din yung truck at maliwanag ang ilaw. Ayon sa kanila, wala silang balak na takasan ang kanilang obligasyon. Anila, hindi nila napansin ang pangyayari at kung hindi pa napanood ng kanyang anak sa social media ang CCTV footage, ay hindi pa nila malalamang nakasagi sila ng tao. Nandito kami dahil kami ay humarap sa inyo para harapin yung obligasyon kung ano man ang sa tingin ninyo ay dapat na maging partisipasyon namin. Lubos ang pagdaramdam ng asawa ng biktima na magsisilang pa naman ng kanilang ikalawang anak sa susunod na buwan. Bibili lang ng pandesal siya eh. Papasok Uy, pumuntang katrabaho niya doon Likat sa bahay yung katrabaho niya. Na ganun po nangyari. Kanina, pinag-uusap ng investigador ang magkabilang panig ukol sa kahihinatnan ng kaso. Kung hindi sila mag-agree ngayon, araw na to, magsasampa talaga tayo ng kaukulang complaint against doon sa driver po ng MPV. Pero kung nag-settle po sila, we will assist them sa courts or sa lawyers para ma-settle yung kanilang agreement. Ayon sa pulisya, una nang pinalaya ang driver ng truck matapos silang magkaareglo ng pamilya ng biktima. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Panibagong legal problem para kay Vice President Sara Duterte. Matapos kasi siyang i-impeach ng Kamara noong isang linggo. Pinakakasuhan naman siya ngayon ng NBI ng criminal complaints dahil sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos noong Nobyembre. Pero si VP Sara, hindi na raw ikinagulat ang bagong hakbang laban sa kanya. Hindi na nagulat si Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ngayong Miyerkules ng National Bureau of Investigation na paghahain ng mga reklamong kriminal laban sa kanya dahil sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang midnight press conference noong November 2024. Sa maikling pahayag sa media ni Duterte, anya, expected na niya ito. Matatandaang makailang beses nang itinanggi ng Vice Presidente ang alegasyon at sinabing taken out of context ang mga pahayag. Yung cases, hindi pala cases na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Ayon sa hepe ng NBI, unanimous ang desisyon ng 5 abogado ng ahensya sa pagrekomenda ng pagsasampa ng mga kaso. Bakit inciting to sedition? Because of the threatening remarks, ay alam nyo, nagkaroon ng patawag ng meeting na nagpulong-pulong doon sa EDSA na yung katahimikan natin ay medyo na bulabog. Tumanggi ang ahensya na idetalye ang mga ebidensya na nakalap sa kaso pero nilinaw na Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Yun, yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pagwiweigh ng evidence. lumabas ang criminal complaints isang linggo lang matapos i-impeach ng Kamara ang bise. At ayon sa ilang kongresista, mapapatatag nito ang kanilang kaso para mapatalsik sa pwesto si Duterte. It would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts. Kitang-kita po, naka-live, meron pong video. So, kitang-kita po na may pagtatangka sa buhay ng ating Pangulo by the Vice President. Pero para sa liderato ng Senado na magsisilbing mga hukom sa impeachment court, walang epekto sa impeachment trial ang NBI cases. Walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Sa ngayon, nasa Justice Department na ang bola para busisiin ang rekomendasyon ng NBI at silipin kung may basihan ba para ituloy ang kaso sa korte. Nakiisa na rin maging ang ilang dating mahistrado ng Korte Suprema sa mga panawagang madaliin na ng Senado ang pagbuo ng tribunal para sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang senador naman na tatakbo sa eleksyon, ipinauubaya na lang sa Korte Suprema at liderato ng Senado ang proseso. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakabinbin pa rin sa Senado ang isinumiting impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala raw kasi talagang plano si Senate President Francis Cheese Escudero na madaliin ang proseso nito, lalo't naka-session break pa ang Senado. Pero para kay dating Associate Justice Adolf Azcuna, mali ang maghintay hanggang 20th Congress dahil posible raw na mabasura lamang ang reklamo. Maglalaps na yung Congress So, pag lapse ng Congress, maaaring mag-lapse din yung complaint Dahil yung complainant, yung House of Representatives, will change because the House is not a permanent body, unlike the Senate. Sa pagkakataon kasi na yan, may mga bagong halal na ring mga senador na silang magsisilbing husgado sa naturang impeachment. Require her to answer so that before July, nandun na yung sagot niya. Right now, wala siyang sagot Medyo unfair din sa kanya. Pero para kay Senate Majority Leader Senator Francis Tolentino, an impeachment case is not appealable. Not even to the Supreme Court. So walang pakialam sila dyan. But the process itself, especially when it involves some individual freedoms, due process, can reach the Supreme Court, the High Tribunal. So
Hindi natin alam kung sinong gagawa niyan. I'm not advising, kasi sabi ko nga, distraction eh. Samantala, umaasa naman si Batangas 2nd District Representative at House Prosecutor Jervil Luistro na walang kinalaman sa delay ng impeachment trial ang campaign period. A lot of legislators have commented already. This will be an election issue for those seeking for an election or re-election. Pero iginiit ni Escudero na hindi na dapat magkomento sa publiko ang mga senador. Dahil ang interes ko, ang nais kong panatilihin ay yung pagiging pantay, parehas ng korte at pagiging kapanipaniwala ng anumang magiging desisyon ng impeachment court. Alinsunod sa 1987 Constitution, hindi maaaring ma-impeach o kasuhan ang mga mambabatas na hindi umaaksyon sa impeachment ng isang incumbent official. Nakasaad din sa konstitusyon na isang beses lamang sa loob ng isang taon maaaring magsampa ng impeachment. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Isinailalim na sa state of calamity ang Puerto Princesa, Palawan kasunod ng walang patid na pagbuhos ng ulan at malawakang pagbaha dulot ng shear line. Ayon sa Palawan Provincial Disaster Risk Reduction, nasawi ang 5 katao matapos matangay ng rumaragasang tubig ang sinasakyan nilang noong Pebrero 9. Nasa mahigit 3,000 pamilya naman o halos 8,000 katao ang naapektuhan ng pagbaha. Binaha rin ang mga bayan ng Nara, Brooks Point at Sofronio Española. Aabot naman sa humigit 2,000 pamilya ang napilitan ng lumikas dahil sa matinding sama ng panahon. Mga ka-A to Z, nakabili na ba kayo ng panregalo sa inyong mga mahal sa buhay para sa nalalapit na araw ng mga puso? Nagsimula na po kasing magdagsaan sa Dangwa ang mga gustong makauna at makamura para sa Valentine's Day. Para tulungan kayo sa pagpaplano, narito ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Love is in the air na talaga dahil 2 tulog na lamang mapupuno na ng kilig ang buong mundo sa pagdiriwang ng Valentine's Day. Kaya naman kasabay nito, hindi pwedeng mawala ang mga paandar at mga panregalong dumadagdag sa kilig feels. Ano man ang inyong relationship status, married, in a relationship, nagliligawan, self-love, it's complicated o kahit talking stage pa yan, flower is the way to the heart. Favorite niya talaga yung flowers, especially yung sa peonies. And then actually first Valentine's din po namin, so kaya dito din po ako bibili sa Dangwa. Ang estudyanteng si Mishka naman, iba ang trip. I think it's good po kasi to actually practice giving yourself gifts din sometimes eh. So since 40 naman na Valentine's, I think it's a day for me naman din. Habang papalapit nga ang araw ng mga puso, unti-unti ring magmamahalang bentahan ng mga bulaklak sa Dangwa. Ang 2 dosenang rosas na ito inaasahang papalo sa 1,200 pesos pagsapit yan ng February 14. Habang ang arranged flowers naman na may iba-ibang klase ng bulaklak maglalaro sa 800 hanggang 1,000 ang presyo. Marami na dumadagsa yung mga mamimili galing sa ibang lugar. Baka po bukas po, mahal na pong bulaklak eh. Kasi dispiras na po ng Valentine's. Bukod sa fresh flowers, patok ding pangregalo ngayon ang mga heart balloon sa 50 pesos at dried flowers na inaasahan namang tataas din sa 1,800 pesos sa mismong araw yan ng mga puso. Pero ano nga ba talaga ang gustong matanggap ng mga tao ngayon? Kahit nasa Dangwa ako ngayon, I think bouquet of vegetables yung mas gusto kong makuha. Kasi I think mas priority ngayon is health talaga. Pero for me po is sa bigas na lang po. Kasi po, syempre, magagamit, mabubusog ka pa. Pero kung chocolate, baka magka-diabetes ko. Sa taas ng mga bilihin ngayon, pagiging praktikal at pagtitipid ang prioridad ng publiko. Pero wala rin namang masama kung paminsan-minsan pipiliin din nating kiligin. Lalo't hindi lang naman tuwing Valentine's Day dapat pinapadama ang pagmamahal. Ika nga, hindi lang dapat bilihin ang nagmamahal, dapat ikaw din. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. O ito mga ka-A to Z, totoo ba? Mas kaunti raw kasi ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing masaya sila sa kanilang love life ngayon.
Sa isinagawang survey ng Social Weather Station sa mahigit 2,000 katao nito lang December 12 to 18, lumalabas na bumaba sa 46% ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing masayang-masaya sila sa kanilang relasyon. Ito na po ang pinakamababang antas na naitala mula noong 2004. Habang nasa 36% naman ang naniniwalang maaari pang sumaya ang kanilang love life at 16% naman ang nagsabing wala silang love life ngayon. Samantala, para naman sa mga may love life, pinakakaraniwang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ng mga Pilipino ang acts of service, gaya ng pagluluto, paggawa ng gawaing bahay, at pagsasayos ng gamit. Kaya habang ngayong Valentine's Day, 19% ng mga Pinoy naman ang mas gusto ng pagmamahal at companionship bilang regalo. Kumpara po yan sa pera na pumalo lang sa 10%. Kaya naman, pwede pa pong humabol ngayong araw ng mga puso. Abangan sa aming pagbabalik, club, DJ at vlogger na si Jelly Au, binugbog umano ng kanyang fiancé. Mga larawan ng kanyang bugbog saradong mukha, usap-usapan online. At aray ko po, presyo ng baboy tumaas na naman. Ano naman kaya ang itinuturong dahilan? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, pasintabi sa maselan pong balita. Usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na larawan na bubog saradong club DJ vlogger na si Jelly Au matapos siyang saktan umano ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Kitang-kita kay Jelly ang mga pasa, putok na labi at namamagang mga mata. Sa Facebook post, galit na sinabi ni Jelly na halos mamatay siya sa ginawa ng kanyang partner matapos pagkahampasin ng kanyang partner habang nasa loob ng sasakyan. Hindi naman daw agad nakatawag ng tulong si Jelly dahil kinuha ang kanyang cellphone, pero swerteng nakaligtas ng makasigaw habang dumaraan sa isang toll gate. Pinagahanap naman ngayon ang nakatakas na si Jam Ignacio na desididong kasuhan ng biktima. Umaaray na ang mga nagtitinda ng baboy dahil sa mataas na farm gate price nito na umaabot na ng halos 300 pesos. Samantala, hihigpitan pa ng Department of Agriculture at Trade and Industry ang monitoring sa bentahan ng bigas matapos mabisto ang isang warehouse sa Bulacan na pinaghahalo ang mga bago at lumang stock ng bigas. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa isang supermarket sa Quezon City namimili ng karneng baboy si Nani Roda dahil minsan mas muraan niya kumpara sa presyo sa mga palengke. Misa nga nag-ano pa sila, nag-buy one take one pa sila. Walang tawad doon. Presyo talaga sila din. Pero himutok ng meat vendor sa palengke na si Nanay Belinda, hindi nila kaya magbaba ng presyo bagkus ay tumaas pa ang presyo ng karneng baboy ng hanggang 80 pesos. Dahil ito sa mataas na farm gate price, umaabot ng hanggang 270 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo. Hindi na halos namin kaya mga biyahero. Sobrang taas. Ang tao umaatras kasi sobra rin taas ang aming bintahan. Ang laman na dating 300 pesos kada kilo, 380 pesos na ngayon. Tumaas naman ng 40 pesos ang presyo ng pigi. Personal itong idinulog ng vendor sa Department of Agriculture o DA. Maaksyonan naman nila, nababaan naman kasi hindi na namin kaya eh. Farm price. Ang laki na po nalulugi namin mga biyahero. Mataas talaga yan. Ano po dapat? Well, you have to consider that there is ASF na ang populasyon dati ng baboy sa Pilipinas is 15 million heads eh. Ngayon, ang estimated population is only 7.5 million heads eh. So, talagang tumaas. No? And feed cost tumaas din. But reasonable would be 200, 220. Minsan 180, di ba? Gayunman, tiniyak ng kalihim na kanilang pag-aaralan ang supply chain sa bentahan ng karne. Habang sa usapin ng pagtatakda ng maximum SRP sa presyo ng baboy, patuloy pa nila itong binabalangkas bago maglabas ng desisyon. Earliest na siguro is March. Pero depende yan kung komportable na kami sa aming data eh.
no, or informasyon. Ayaw ko magkamali at may tamaan na sektor eh. Samantala, nagkasa ng market monitoring ang DA at Department of Trade and Industry sa Commonwealth Market para suyurin kung sumusunod ang mga natitinda sa itinakdang presyo ng iba't ibang produkto. Sumusunod naman ang retailers sa maximum SRP ng imported na bigas na 55 pesos kada kilo. Pero hindi pa masabi ng ahensya kung mapapaaga ba ang pag-lift sa ipinatupad na Food Security Emergency for Rice dahil kailangan pang lalong mapababa ang presyo ng imported na bigas. Ang regular meat na pinag-uusapan natin is yung maximum price ng imported rice. No? Dapat bumaba siya to 42 to 45 level. That's one trigger para mahinto na to. Pati ang pag-ubos sa 300,000 metric tons na stocks ng bigas sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA na una nang iniaalok sa government agencies pati sa lokal na pamahalaan para ibenta ng tig 35 pesos kada kilo. Kasunod ng pagkakabisto ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang bodega ng bigas sa Bulacan na pinaghahalo ang iba't ibang klase ng bigas sa luma, paigtingin ng DA at ang DTI ang monitoring lalo na sa mga palengke kung saan end consumer ang mabibiktima. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kahit na may usapan ng fare hike sa LRT1, iginiit ng pamunuan ng Metro Rail Transit 3 na wala pong magiging taas pasahe sa MRT3 ngayong taon. Ayon kay MRT3 General Manager Oscar Bongon, walang petisyon o obligasyon para magtaas ng pasahe dahil hindi ito hawak ng pribadong concessionaire. Samantala, target ng MRT3 na gumamit ng 4 na bagon sa kada tren, pagsapit po yan ng Hunyo, kasabay ng pagtatapos ng pocket track extension sa Taft Avenue at North Avenue Turnback Facility. Naasahan namang tataas ng 33% ang kapasidad ng riles na ito. Oras na gumana na ang 4 na bagon sa kada biyahe. Tahasang binanata ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakaraang administrasyon sa unang araw pa lang ng campaign period para sa 2025 midterm polls. Sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte noong Martes, nagpasaring ang Pangulo sa mga senatorial candidates na anya ay sangkot sa iba't ibang issue gaya ng extrajudicial killings, corruption, pagsuporta sa China at maging sa Pogo. Bagay na inalmahan naman ng ilang mga kritiko dahil 5 sa mga endorso ngayon ng Pangulo ang pumirma para maisabatas ang Pogo sa bansa. Kabilang dyan sina Senator Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Tito Soto at kapatid niyang si Amy Marcos na nagsilbing author ng pagsasaligal ng Pogo noon. Gayunpaman, idiniin ng Pangulo na hindi dapat bumalik ang bansa sa umano'y tila madugong nakaraan. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Samantala, hinihimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alkalde na unahin ng serbisyo publiko sa gitna yan ng umiinit na kampanya para sa 2025 elections. Sa ginanap na League of Municipalities of the Philippines General Assembly ngayong araw, ipinaalala ng Pangulo na pagseserbisyo sa bayan ang tunay na layunin ng panunungkulan. Hinimok din niyang isantabi ang bangayan matapos ang halalan at magsanim puwersa sa pagpapatuloy ng kaunlaran. Magsisimula naman ang kampanya para sa mga lokal na posisyon sa Marso. Ngunit, sa init ng kampanya, sa init ng halalan, huwag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Nag-inspeksyon ngayong umaga ng Miyerkules si Senate President Francis Chiz Escudero sa ipinapatayong bagong Senate building sa Fort Bonifacio, Taguig. Ayon kay Escudero, ito ang kanyang kauna-unahang pagbisita sa naturang infrastruktura. Plano itong matapos sa December 2026 hanggang December 2027. Matatandaang naging laman ng kontrobersiya ang naturang gusali matapos tumaas ang gastos mula sa orihinal na 8 billion pesos patungong 23 billion pesos na ikinabahala ng ilang mambabatas. Pasok na sa medal round ng 2025 Harbin Asian Winter Games ang Pinoy figure skater na si Paolo Borromeo.
Ito ay matapos ang mag-9th place sa men's single skating short program ng Asian Games sa score na 61.11. Ipinamalas ni Borromeo ang kanyang galing sa mga swabe niyang routine at exhibitions. Ngayong Huwebes, February 13, sasabak na sa medal round si Borromeo para sa pag-asang maka-podium finish. Kabilang si Borromeo sa 20 mga atletang lumalaban para sa Team Philippines sa Winter Games na ginaganap ngayon sa Harbin, China. Laban lang Pilipinas at good luck, Paulo! Susunod, ilagay na sa listahan ang mga papanoorin ngayong Feb-ibig comeback movie ni na Marvin at Jolina na XX Lovers, showing na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kumanda ng kiligin muli ang mga batang 90s at Marjo fans. Perfect nga ngayong Valentine's season dahil showing na ang comeback movie ni na Marvin Agustin at Jolina Magdangal na XX Lovers. Kwento ito ng dalawang hiwalay na magulang na muling magsasama para tuparin ang hiling ng kanilang anak na ginagampanan ni Loisa Andalio. Naihahatid siya sa altar sa kanyang kasal sa karakter naman ni Juan Carlos Labaco. Sa mga larawang ibinahagi ni Jolens, glowing in pink ang cast sa premiere ng pelikula. Excited ang Marjo na mapanood ito ng fans, lalo pat 25 years na ang nakalilipas nang huling nagsama ang dalawa sa pelikulang I Trust and I Love You. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat na si Trisha Levenseller. Ang sabi niya, "Huwag matakot, maging maingat lang." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!